Okay, mayong aga sa tanan. Mayong aga. Yan, laing giman kong tigululan, ano? Sige, So, thank you, Gid Choir, sa ambahanon. Kag nami gina nga reflection sa aton for today. Ang ina nga ambahanon, dugay-dugay na no, nga ginakanta, especially sa mga namatyan. So, nami man nga arrangement, no? So, bago naman nga arrangement nga pamatian naton. So, praise God, Gid. Kag karon, di kay may service gimang karon na matyan. Na di kan taho na nila luwat karon to Yan. Okay, so thank you gid choir no. Thank you gid sina nga ambahanon. And for this morning, nagasamat kita kay Lord nga sa piyak sa amo nga chimpo ti kitaya makapadayon sa pag-worship sa aton gid nga Ginoo. Kag possible ti dugay-dugay matamat pa na guro. Nga magdamo ta. Or ko na lang alang gid sila ti may ara makita nga live, okay? Nga maka padayon sila join sa aton nga worship sa sinigid nga nyaga. So, ti sa mag-welcome no, kung may bisita kita sa singaga. So karon ang service karon no sa family Sanggaylon. So alauna no magasugod ti kami diri karon kung may masabay gid man ti mga 12:50 siguro ti malarga na kami anan. Yan para maka-early kita didto. Yan kay daw need kids sang help. Ang day Pastor Dan. So muna nga mabulig kita dito sa ila, okay? Nga para matigayon niya na ang serviceman karon. So muna ipay naton ang chimpo karon, nga kabay tugutan. Okay lang sa mo nga chimpo nga panimbahon niya nato no, wala man problema. Pero sa patio karon ti umunang sadya kon. Magamamo nin chimpo. Yan. So ipay ta kay Lord ayo ta si Lord nga kabay karon sa hapon di lang mag ano ang ulan. Yan. Sige. So, ma-welcome ta anay sa mga bisita naton. Don't know kung first timer giman di sila, pero duwag ako ni mga first time gyud or ano na, second time first time giman. Okay. So, welcome gid. Bida patindog kanday may ara pangalan sila John. Sige. So, welcome naton. Sini nga aga. So, we have visitors naton, Benjamin isa, Benjamin Clemente. Yeah, sige, please stand, sir. So, welcome, Gid. Kag si Charmin, Charmin, okay. Kag si Ilanak, si Caleb. Yan, si Caleb. Hello, Caleb. Yan. So, halin din sila sa Qatar. So, praise God, Gid. Kag welcome, Gid, diri sa Calvary Church. And also, we have visitors from Isabela, si Ma'am Janet. Ano isang, Ma'am? Sugitan, ano? Sugitan. Okay. Sige. And then, I think, husband siguro, Sir Gilbert. Yan. So, welcome, Gid. Welcome, Gid, sir. Okay. So, praise God, Gid. Thank you for coming sa Calvary Baptist Church. And si Lord, Gid, magpakamayo sa inyo. Sige. So, grabe no, sa Isabela pa sila sa Qatar. Okay. So, praise God, Gid, may harap pa, mga bago. Wala naman. Sige, kung wala naman, so i-welcome na nato na kung may mag-abot giman karon. And for today, i-greet anay imo tupad be, greet sa anay, mayong aga, happy Lord's Day, greet anay imo tupad. Yan. So, munang nami nga bisan matugnaw ti init Japon ang pag-welcome naton sa isa kag isa. Medyo pasensyahan nyo ko subong kay actually naubo ako subong ti pasensyahan dahil lang ta ako ubuhon kita ako ti sige, so sini nga agad, wala naman kita sa mga announcement pa. Proceed kita subong sa aton nga tunan, and we are still discussing dito na sa may Genesis chapter 47. Yan, okay? So Genesis chapter 47, amo na aton nga gina-series sa subong, and in Egypt but not of Egypt. Ma-review kita anay, dasig lang gid. So amo ning outline naton, the first nga part, natakol na naton, Jacob appeared before Pharaoh verses 1 to 10. And then last time muna sa Joseph's administration. Kag i-review naton, dasig lang gid. Sa part 2 ni nga aton nga discuss. So gi-take up naton, gi-divide naton sa tatlo man ka sa outline naton. First gi-take up naton ang crisis at that time, amo nang famine. But praise God sa kaalam nga ginhatag ni Lord sa kay Joseph, kita naton ang clever nga pagkontrol niya
And as well as we look at also the consequences or the result. Kaya nakita natin indeed, by God's wisdom, ginhatag niya, okay, sa kay Joseph, nalampuasan nila ang 7 years nga famine. And as a result, nakita natin, bisan pa ang mga taga-Egypt, gano sila, nagpasalamat sila sa kay Joseph. And then as well as, ang effect man niya sa family man ni Joseph. Kaya indeed, gin-preserve gid sila ni Lord just like sa promise ng Ginoo sa ila. Kaya ang message naton last time, basahon naton, everyone please read. Let God prevail over your life. Blessed sojourners, bless others even in times of crisis. And I hope and I pray, kita man as God's children, gamiton kita ni Lord. Bisan pa may mga crisis man kita, gina-experience naton. And then amo ni somehow ang aton nga mga insight, crisis can turn to blessing if we rethink our purposes, if we reevaluate our priorities, and then of course, if we realign our plan to God. So that's the thing, nga mag-turn ang crisis into a blessing. And then also, ano man naton last time, that trust God in times of crisis because God is not absent in your crisis. And then ikadua, God gave special grace to His own people and God can use you to be a blessing in times of crisis. Sa imo man nga family, ano man nga crisis, kabay pa gamiton ka ni Lord, mangin blessing ka. Kung ikaw man estudyante, may problema man sa inyong school, I hope gamiton ka ni Lord. God will give you wisdom, nga mangin blessing life mo. Kung diin ka man nagatrabaho, I hope and I pray nga ang life mo, gamiton ni Lord, nga mangin blessing imo kabuhi. Even man sa church, kung diin ka gimbutang ni Lord. I hope tanan kita, all of us, whatever man nga mga problema, anong mga crisis nga encounter naton, I hope nga kita tanan, gamiton kita ni Lord, nga mangin ano kita, mangin pagpakamaayo. Okay lang? So, sa sining nga aga, last nga part, let us talk about Jacob's appeal. Or amon ni sa ang last nga request niya sa iya mismo nga bata nga si Joseph. Let us all stand, kag basahon naton anay ni Genesis chapter 47, kag ma-start kita diri sa may verse number 27. Sige, basahon naton tanan. Everyone, please read. So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they had possessions there, and grew and multiplied exceedingly. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years. So the length of Jacob's life was 147 years. So when the time drew near that Israel must die, he called his son Joseph and said to him, "Now, if I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh and deal kindly and truly with me. Please do not bury me in Egypt, but let me lie with my fathers. You shall carry me out of Egypt and bury me in their burial place." And he said, "I will do as you have said." Then he said, "Swear to me." And he swore to him. And Israel bowed himself the head of the bed. Magka-pray kita, Anay. Loving Heavenly Father, for this morning, Lord, we magnify your name. And we're so thankful for your precious word, Lord. And for this morning, we humble ourselves to you, Lord, asking for your grace and for the Holy Spirit nga mo Ginoo maga-enlighten sa amon siningaga. Lord, importante kang mensahe sa amon sini Ginoo gid nga aga. Please help us nga maka-focus kami Ginoo. And this is real sa amon Ginoo nga life. Maabot gid ang time that all of us may experience namon ang death. So Lord, gaas kami sa sini nga time as we ponder sang imo nga word, Lord. Please give us a heart nga maging receptive Ginoo sang imo gid nga word. And I hope and I pray that whatever principles nga ma-learn namon for this morning, please continue to show your glory, Lord. Gapangamuyo kami nga hindi lang kami mangin listener, but help us, Lord, nga mangin doer kami padayon sang imo nga pulong. So thank you, Gid. Ikaw mag-bless amon for today. This is our prayer in Christ's name. Amen. So magalingkod kita. Nga tanan. Now, sa sining nga aga, ari kita sa last do final nga lap na sang life ni Jacob. Kaya mo na yung last nga request niya
concerning sa iyaya nga burial. So, tagaan naton highlight, ang ginhambal niya diri, you shall carry me out of Egypt and bury me in their burial place. Kag this morning, ang bala akong ganing message naton for today, Pastor Kapira, welcome, Glenn. Okay, I see you, Ma'am Lutlot. Okay, yeah. So, timely man ang atong message subong kay last week lang, no? Duwa ka funeral service, no? Ang aton nga, nga nasibisyuhan. So, kagapon ang isa, nalubong na. Okay? So, karon sa Gaylon family. Okay? Alauna, karon. Hambal na akong gani, tayong plano tani isang family dalon diri, no? May ilustrasyon tang ari gid no. Sininga sa sininga aga. Okay? So, amo ning realidad sa aton nga kabuhi. And I hope nga si Lord mag-speak gid sa aton. Kag isa lang gid ang goal naton sa aton mensahe sa sininga aga. But before ko naambal, let me ask you this. How do you want to be remembered? Pamalandungila na, no? Anong gusto mo? Kabataan mo? Relatives mo? Or piyak balay mo da? Mga kapitbahay mo? Or sino man nga tao? How do you want to be remembered? I hope hindi ka madunduman sa mga tao nga daw ay ka-bitter man itong klase tao man. I hope gabi ka budlay-budlay gito sang kabuhi ya. That if there is one thing nga madumduman ka sang tao, I hope ang imo nga faith sa aton nga Ginoo. So, sininga aga, simple nga challenge ng Word of God sa aton. Basahon naton tanan mo ning summary sang aton nga message. Everyone, please read. Let God prevail over your life. Finish well. Okay? Sa aton nga journey, nga palakaton kita diri. As sojourners or pilgrims, ang basang Word of God. Kahit hindi man kita taga-diri ko, no? Taga-langit man kita, panglakaton lang kita. Kag sa aton nga journey diri, of course, si Lord may purpose gid. May calling si Lord sa life naton. And I hope all of us amo ni matabo sa aton. Indeed, si Lord ang mag-prevail sa life naton. Hindi ang self ta, hindi ang will ta, hindi kabay magdaog si Satan sa aton, kabay hindi magdaog ang kalibutan sa aton, kundi padayon nga mag-prevail si Lord sa life ta. And as God's prevailed sa aton nga kabuhi, ako gigapati that all of us, we will finish well. Matapos tagid ang aton nga pagpanglakaton diri, sing manami gid. Now, when we talk about Jacob, failed a lot. Damo failure si Jacob. Sa word pa lang nga Jacob, ano gani gasulod sa mind ta? Deceiver, schemer, grabber. So when we talk about failures, damo failure si Jacob. But praise God, but he finished as Israel. Gin-change ang iya nga pangalan. Kaging consider si Jacob one of our heroes of faith, a man of faith. So, just like Jacob, all of us have failures. Agree man ka mo? Damo ta failures, right? But I pray that all of us, we will finish well like Jacob. Because sa muning calling ni Lord sa aton for today, God calls us, all of us, to finish well. Okay? So kabay pa. So I don't know kung paano ka nag-start sa imo nga Christian life. Impossibly nami
sang imo nga journey sa imo nga Christian life. Pero ang pinakamanami pagid is kabay pa. Hindi lang kita nami sa pagsugod, kundi maging consistent kita until sa katapusan sang aton nga kabuhi. That all of us, yes, we will finish well. So sa journey naton, kung ano man mga failures, pwede kita buligan ni Lord. Pero ang importante is kung paano naton tapuson ang aton nga journey. And I do believe nga amo na ang gamater sa aton nga Ginoo. So kabay pa sini nga aga nga matapos sini nga mensahe, kabay pa amo ni nga pangamuyo gid naton. Nga kita tanan matapos naton ang aton nga journey, nga of course si Lord gid ang mag-glorify, ma-magnify sa aton gid nga kabuhi. And let me ask you this, how can you finish well? So how can you finish well? So for this morning, let us consider Genesis chapter 47, verse 27 to 31. Kagamula niya ang aton division sa sini nga aga. First, let us consider the blessing of Jacob's family. And the second thing, let us look at the brevity of Jacob's life. And then lastly, let us look at the burial which Jacob desired. And as we ponder sa tatlo ni ka-division naton, okay? Sa pagponder naton sa tatlo ni ka-division naton, I hope nga si Lord mag-speak sa aton kung paano kita makatapos ang dalaganon naton sing manami. Now, as we start, let me share with you, Anay, mga principles naton, dudugay na sa Genesis chapter 23. Ang Genesis chapter 23, if you remember, amo na ang time nga napatay ang wife ni Abraham. Sino gani wife ya? Oh, si Sarah. Isa to sa mga, pila sa mga principles na gin-highlight naton last time, kag pwede naton diri ma-inculcate sa life man ni Jacob. Para to set lang sa amo ni nga mindset. Wala ko nagibutang sa slide, but number 1 amo ni. It is by the grace of God alone that we are chosen for His plan and purpose. Grasya na ni Lord nga kita, ginpili ya kita, and at the same time, may purpose, may plano, kabuhi ta. Ikadua, although your work may seem ordinary, your life is significant in God's plan and purpose. Masiling kaya nga, dula man ko dalag ko ang ginobra gid. Bisan pa sa pamatyagan mo, dugamay lang sa ginobra mo, pero you know what, ang imo nga naobra para kay Lord, importante na sa dako nga plano sang aton nga Ginoo. Gagmay man ang contribution nila, di ba? Si Sarah, sa kay Abraham, contribution man ni Isaac, and at this time, contribution man ni Jacob. Sa dako nga plano sang aton nga Ginoo. And then number 3, butang tani sa mind naton that your lifespan is sufficient to accomplish your calling. We don't know kung hasta saan o kita diri sa kalibutan. But ang lifespan naton, sufficiente na sa katama para mahimo mo ang calling or ang purpose ni Lord para mismo sa imo. Don't say nga do kulang ang time na ginhatag mo ya sa akon, Lord. No. Enough ang time na ginhatag ni Lord sa aton. And then last na lang, nga mindset, our present obedience by faith can create an impact for the future fulfillment of God's plan. Ano to? Our present obedience. Ang imo subong nga pag-obey, ang imo subong nga ginahimo, maka-create na sa sang impact. Okay? Impact sa ano? For the future fulfillment of God's plan. That's why, inigitunan nato sa book ng Genesis, may mga contribution ni sila tanan. Though it seems, dugamay lang ginobra nila, but ang ilang part, dako na sa.
kag significant na sa para sa aton mismo nga Ginoo. Okay? So with that mindset, mag-start kita subong, let's look at first the blessing of Jacob's family. So verse 27, nakita naton, basahon naton luwat. Sige, everyone please read. So Israel dwelt in the land of Egypt, in the country of Goshen, and they what? They had possessions there and grew and multiplied exceedingly. Now, let me ask you, did God fail to fulfill His promise to bless Jacob? Did God fail? Wala, right? Wala na fail ang aton nga Ginoo. And by God's providence, they were sustained through the famine. And they survived the 7 years of famine. Pagka-amazing sa gimbuhat ni Lord. Imagine mo na, they grew. They had possessions there and grew and multiplied exceedingly. Amo na kaayo sang Ginoo sa ila mismo gid nga kabuhi. Now, when we talk about sa aton nga journey, una nga truth, galuig na ako ni implied, sa sini nga aga is, when we talk about finish well, first truth, we need the right motivation. We need the right motivation. Kilanglanon tana sa aton nga journey. And the question is, sino nag-motivate sa imo? Or ano ang imo nga motivation? So ayo pinay-pray nga imo nga sabat is sino? Wala sang iban kundi si God. Okay? I hope God alone. Okay? And of course, His promises. Amo na ibutang naton because kung gusto naton, okay? Kung gusto naton, matapos tani sang insaktong aton nga dalaganon, amo na ka-importante nga mag-focus kita sa kay Lord. Okay? Focus kita sa kay God. That's why let me challenge you. Let us always remember who God is and what He can do. Kaya nga ahaw, along our journey, sa tutod lang, damo ginakabudlayan. Tag sa aton nga journey, damo-damo gina-discouragement. Tag plus pagid sa mga failures naman sa aton nga kabuhi. So kung sala ang imo nga motivation, budlay kagid magpadayon. So when we talk about motivation in our journey, we will finish well when God is the reason. When God is the reason. Hindi ka maglantaw, do not look for comfort sa imong life. Do not look, kung nabasa mo na motivation mo, padayon ko, Lord, kung komportable ka buhi ko, I will go on, Lord, o if nami circumstances ko, or basi motivation mo, gapadayon ka lang tungod sa tawo. So kung amo nang imo nga motivation, I do believe hindi kagid makapadayon, kag hindi kagid makatapos ang insakto. That is why, just like sang sining nga family, God bless Jacob's family. Kag nga agin highlight ko na because gusto na ako na muning makita naton. Look at what God did to Jacob's family. And keep your focus on God because He alone can bless your journey. God alone can truly bless your journey. That's why amo na gin-highlight na akon, siling na akon nga motivation. So live for Him and die for Him. So ano dapat motivation ta? Sino? Si God. Okay? To finish well, kilanglan ta sang right nga motivation. Kasi sino na sang right nga motivation? Wala sang iban, kundi sino? Si God. Because God alone can truly bless our journey.
Okay lang sa? Now, proceed kita sa ikadua. Sa ikadua is, let us talk about the brevity of Jacob's life. When we talk about brevity, of course, ang pagkalipot sang kabuhi. Now, hambas ang pulos ang Ginoo diri, basahon naton tanan. Sige, everyone, please read. And Jacob lived in the land of Egypt 17 years. So the length of Jacob's life was what? 147 years. So, at this time, si Moses, nga writer sa Genesis, gintagaan niya na summary ang kabuhi ni Jacob. So, pila edad ni Jacob? 100 pila? Okay, 47. Okay, 147 lang kabuhi ni Jacob. Now, of course, kung sa aton, do kalawig na yan, no? Kung i-compare mo sa kabuhi naton, masiling kaging lawig na, okay? Pero bisan pa, mag-edad ka 999, ang description Japon sang Word of God, life is short. Ang kabuhi, malipot. So, gitagaan privilege to extend ang kabuhi ni Jacob, nga may kaupod yang iyang bugos nga kabataan. So, grabe ginatag ni Lord, no? 17 years. At that time, of course, tapos na ning famine. Nalampuwasan na nila. Kay 7 years naman to. Kagamuna ang basang pulong sang Ginoo, really, they grew. And they multiplied. Oh, grabe ang pag-bless ni Lord sa ila. So when we talk about life, ang baya diri, basahon naton in verse number 29, everyone please read. When the time draw near that Israel must die. Ano ma-learn ta diri? That number one, life is limited. When the time draw near that Israel must die. May limit kabuhi ta. Kagano pagid ma-learn mo dara, ma-learn mo pagid dara nga ang life is determined. Na-appoint na. When the time draw near that Israel must die. Kag masiling man naton that life is uncertain. Kung sa aton na nga part. But sa kay Lord nga part, appointed na, natalana na, kundiin lang asta ang aton mismo nga kabuhi. So sa Word of God, let us always remember ang description from Old Testament to New Testament, ginahambal gid that life is short. Now, hambas ang pulong sang Ginoo, amo ni ka importante in Psalm 90. Basahon naton tanan. Sige, everyone, please read. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. This is very important. So teach us. Just like sang sining nga psalmist, nagsulat si Moses man. Nga siya mismo nag-pray sa kay Lord, Lord, teach me. So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. Kung kabalo ka, kung aware ka, nga lipot ang kabuhi naton, for sure, amo maning i-pray mo sa aton nga Ginoo. Lord, teach me. Para may kaalam ako sa paggamit sang akon nga kabuhi. There's yung mindset nga nami sa aton to finish well. Hindi lang we need to have a right motivation. To finish well, we need the right measurement. Pag ano nang ginamin na akong measurement, be aware that life is short.
life is short. It is a measurement that warns us not to waste time. Kaya kung intsakto ang paglantaw ta sa kabuhi, kung intsakto pag-measure ta sang aton kabuhi, kag naintindihan mo nga malipot ang kabuhi, then you will realize nga hindi ko pag-usikan ang akon kabuhi. I will not waste my time. Life is so short. Sa life ni Nong Kirby, dako-dako man nga tawo, no? Ula yung masapad dako-dako, no? Kag wala man, of course, sa paggamay-gamay, no? After ni Nong Kirby, moto si Nong Nong Ricky, no? Balita, di ba? Kibot ka lang sa mga tao na labay-labayan mo lang. Wala ba, no? And then suddenly, mabataan mo nga wala na. That's why it is very important to have this kind of mindset. Amo na ginatudlo ni Lord sa aton. Dapat amuning aton nga mindset. Life is short. Don't say, ala, wig pa ya kabuhi ko. Kaya kung na muna mindset mo, ala, wig pa niya kabuhi ko. Laban-laban, mauyang gid ang oras na ginahatag ni Lord sa imo. Dalantawan nyo ba lang kinalain kung paano ka mag-manage sang time mo. Kung ang mindset ni mo is, di ba may ulubrahon ka, example, no? May mga ulubrahon ka. Tapos ang paglantaw mo sang oras, dako pang time. Ano, no? Ano mo na mindset mo? Dako pa sang time. Kaya yung usual din ulubrahon mo. Facebook ka na. Scroll. Lantaw-lantaw anay. Na, bawa, pila lang ka scroll, lantaw mo da. Dugay-dugay, lantaw oras. Ay, kasala-sala ka na diyon. Ay, may ubrahon na kugli. Ay, meron na kugli. Pero try bla, i-change mindset mo. Hindi nga damo pa oras ko. Paglantaw mo sang oras, ang balon mo, ay, kadasig lang sang oras. Kung na mo na mindset mo, ano himuon mo dayon? Of course, i-manage mo maayo. Ano ang importante kung nga himuon dayon? Diba? Kung na muna mindset mo, i-prioritize mo gid ang pinaka-importante, i-manage mo maayo. Pagtapos sa mga importante mong alubrahon, paglantaw mo sang oras, ay, natapos ko na. Ati pwede na ko kaano dayon? Nakaliwa-liwa. Okay? Kaya tapos mo na mga importante mo nga ulubrahon. Doon mo di ba kagita tanan ng estudyante, no? Di ba ano katabo sang estudyante ta? Pagambas ang maestra, may project, amo ni ang deadline. Kaya, ti ang mga estudyante nga medyo tutom lang. Ti lagaw na yanay, no? Hindi na yanay mag-ubra diyon niya. Okay? Kaya nga, layo pa to. Layo pa to ya. Hindi na yanay mag-ubra. Pero sa tiyon na, ikaduan lang kadlaw. Ubuwas na inugpasa na. Amo na dayon niya pagiyo. Amo na estudyante mo, no? Ano ka experience maka mo? Matiyag ko wala, guro, no? Kay tutom, gimang kamuyalin sa unay, guro, mag-skwila mo, no? Pero mahayogid kung amo na, okay? So, mahayogid, okay? So, pero in reality is, kung amo ng mindset ni mo, that life is short, mas i-prioritize mo kung ano ang pinaka-importante. Pero may kung nag-illustrate sa mga namatyan, bla, di ba kung damo, kwarta mo, kung pag gusto ka man gasto, no? Damo mo, no? Pila ka digit, mga 0-0 na, no? Isang imong, no? Budlay kong puro 0 lang galing, no? Pero pagkita mo nga dugamay na lang, gaano ka man, sige, kini-kini ka man, no? Hindi tanay magasto na. Wala kay unahon mo gidang ano dayon, pinaka-importante. Kay gaano ka, gakini ka mo kay wala na. Kung sa life ta, kung ano mo ng mindset ta, para ba lang, the way we look at, isang kabuhi naton, lipot
ang kabuhi. Okay? Lipot. Ang muna dapat ang mindset naton, life is short. Kag sa sina nga mindset, tandaan naton, it is not meant to scare you. Pero mo giman ang realidad. But, sa sina nga mindset, makabulig na sa aton, ma-encourage ta atong kaugalingon nga ma-manage ta sa insakto ang aton nga oras. Let us manage our time well. Let us prioritize what matters. Kag when we talk about priority, sino number one tagid gani nga priority? Sino? Sino priority ta? Of course, si God. So, si God gimang priority naton. So, I hope mahimo ta. Ang plastar ta, si God, of course, family ta, trabaho ta, o mga next na mga friends ta, no? Iplastaron naton sing maayo. Let us prioritize kag when we talk about God. Tandaan ta ni, when God is your priority, I do believe that your calendar changes. Kung si God ang gina-prioritize naton, may mga changes gina sa schedule naton. And you will stop saying, I will serve God later. So kung tutuon na gina-prioritize mo si God, hindi ka na magambal na, I will serve God later. Kundi, kung gina-prioritize mo tutuon si God, you will start saying, I will obey God now. I will obey God now, not later. Because tandaan ta, mga utod sa Ginoo, later is not guaranteed. Paktanta ka buhi ta, hindi git. That's why, sa kabuhi ang ginahatag ni Lord sa aton subong, i-maximize ta na. Every day, i-maximize ta na for God. Don't say, ay bata pa ko. Sunod lang Laton ko anay mag-college na ko, mo pag-serve ko kay Lord. Laton ko anay mag-college ko, mula na pag-commit ko sa mga ministries. Pero paglabot sang college, ay, laton ko na lang kung tapos ko eskwela. Laton ko lang tapos ko eskwela. Busy pa ang college life. Okay? Busy pa, katama. So dason na ko, serve kay Lord. Tapuson ko, anay ang college, makumit na ko sa ministry. So pagtapos mo eskwela, ano tabo? Kung may employed ka, may trabaho ka na. So kung may trabaho ka na, ay, mas busy pa gitang kabuhi. Maylo na, tawong ko na lang mag-retire ko. No? Timing lang na, ano? Damo pa man sa chimpo. Laton ko lang mag-retire ko. Na, mag-senior ka na, 60 ka na. Wow. No? May time ka na gimang kay Lord. Di ba may time No? Pero batsyag ka na nga, sakit na imo nga tuhod. Sakit na imo hawak. Bao Lord, maserve pa ko tani sa imo. Ugaling kay, no, guluya naman ko, Lord. Pero mayo pa tani ko magluya, no? Pero ang pamangkot, kung mag-college ka, sigurado labot ka college. Paghamba mo nga makatapos ng trabaho, mangkot, makatrabaho, gimanta, matapos na college. Magsiling ka nga, mag-senior lang ko, pamangkot, makalabot, gimanta senior, how? Kung anong ginahatag ni Lord nga time sa aton, please have that kind of mindset. Life is short. Saan ako ma-serve kay God? Now. Today. Don't wait for tomorrow kay wala kasiguraduhan na. Ang time na ginahatag ni Lord subong sa imo, amo ni ang sigurado. Gamita na, i-maximize na for God's glory
and honor. So I hope, mga utod ko sa Ginoo, be aware that life is short. Don't delay your obedience to God. Okay? Don't delay your obedience. If God is the first in your heart, or if God is first in your heart, He will be first in your schedule. Unahon mo gid na si Lord. So once again, our lifespan was enough to accomplish our calling. Enough ni ginahatag ni Lord sa aton. Don't say, Lord, do kulang, oras ginatag mo. No. Enough ang ginahatag ni Lord sa aton. Our life is determined, so let us accomplish our calling. Now last, kadto kita sa last, so ilang taon naton, the blessing of Jacob's life, the brevity of Jacob's life, and then lastly is the burial which Jacob desired. Nakastorya naman ka muna sa family nyo. Storyahan naman ka mo mag-asawa regarding sa paglubong sa inyo. Iba basta mo ning istoryado. Damo mastoryahan pastor, no? Nga mo man istoryahan ti man. Pero iban sa inyo kabalo ko nga naplastaran nyo na no? Amo na nga may St. Peter plan. Ano pa na nga mga plan? No? Nami gida, no? Amo na. Now, this time, let us look at some request final nga request ni Jacob. Siling ka nga, ano man si Jacob niya man, no? Nga mabalik dito sila sa Canaan, nga mabalik dito sila. Lapad man sang Egypt. Di ba? May lulugnan man sa Egypt. Tinga ang request siya gidya dito gid sa Canaan. Now, basahon naton ang pulong sang Ginoo in Genesis chapter 47, verse number 29. Sige, basahon naton tanan, makita lang. Sige, everyone, please read. When the time drew near that Israel must die, he called his son Joseph and said to him, "Now, if I have found favor in your sight, please put your hand under my thigh and deal kindly and truly with me. Please, do not bury me in Egypt." Anong last nga request niya? Hindi lang ko pag-ilubong sa Egypt. Do not bury me here. But anong request niya? Everyone please read. But let me lie with my fathers. You shall carry me out of Egypt and bury me in their what? In their burial place. Do you remember sa kay Abraham? Sang napatay ang iyang wife nga si Sarah in Genesis chapter 23. May place nga ginbakal si Abraham. Ato the cave of Machpelah. So ginbakal na ni Abraham. Kag ang pagbot ni Abraham, amazing pa. Kaya nga, actually at that time sa story, actually mabalikan ta pa man isa sa may Genesis chapter 48. Kaya ang story actually do summary lang ni. Ang iban nga mga details sini, mas gindetalye ni Moses sa may Genesis chapter 48. Pero mabalikan ta pa na sa, okay? Pero as of now, ang iya request dito sa ilubong. Upo dito sa iya nga mga fathers. Amo na ang iya mismo nga pangabay. Now, regarding sa iya diri nga request, you shall carry me out of Egypt and bury me in their burial place. Now, in this request, anong implications sini? Anong importance sini? Kag anong impact sini? Sa final nga request ni Joseph, ni Jacob I mean, anong implication ginaw nga didto gid sa? No?
Ano ginang implication? Ano gito ang importance? Hindi pwede nga dito lang sa Egypt. Ano kalain duta tuya sa Egypt pa? Ano? Nami tuya sa Kanaan? Anong big deal sa sina? Now, first of all, we talk about the implication. Jacob was communicating. Ano gina-communicate niya? A message of faith. He was communicating a message of faith. Nga ahaw. When you talk about a message of faith, basahan natin tanan, though, everyone please read. Though they don't possess the entire promised land, but by faith, Jacob knew they will what? Possess it. That is why he wanted to be what? To be buried there. Bisan pa wala pa nila ginapanig-iyagid ang gin-promise ni Lord nga lugar sa ila. But si Jacob, by faith, dito ko ilubong. Because by faith, I believe nga maposes tagid na ang lugar kaging promesa na ni Lord sa aton. And just like Abraham, the reason why nga si Abraham ginbakalya gid amo to ang Macpela, amo to nga place, amo na to nga portion. But when we talk about sa pagbakal niya, ma-amaze ka gani kay ang price nga ginbakal ni Abraham, as we discuss dito sa Genesis chapter 23, higher ang price. Syado kadako sang price. Pero bisan padako ang price dito, tanihatag lang to sa iya mo. If you remember Genesis chapter 23, hatag lang tani sa iya. Pero nag-insist sa Abraham, no, I will buy the land. Kung sa ibang pag-anaiya gatoon, ang price ko no to yung bakalya, do para na to sa entire nga Kanaan ko no. Kaya gabi ibang pagid nga no. Di kay hire mo, ginatag niya nga kwarta. Kaya nga si Abraham, by faith. Wala pa sila panagiya sang promised land, ang ila pa lang to lulubngan. Pero gambal si Abraham, dire ko ilubong. Because also, by faith, si Abraham kabalugid, amo naging promise ni Lord nga lugar, kag maposes ta gini. That's why dire ko ilubong. The same thing. Kung lantaw mo si Jacob, it is the same thing. The same mindset. They believe nga maposes nila ang land. So that is why amuning mindset nga may ara sila. And then, when we talk about the importance of this, anong importance ni? Jacob was living. Ano ibilin niya? Living a testimony of faith. Ano yung legacy mapabilin mo para sa imong family? When we talk about sa mga heroes of faith naton in Genesis chapter 11, wala basahon naton, verse 1 and 2, everyone please read. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it, the elders obtained what? A good report. When we talk about good report means a good testimony. Kagano na sa klase testimony? Testimony about sang ila nga pagtuo sa aton nga Ginoo. Kag ma-amaze ka gid kung basahan mo niya Hebrews chapter 11, ma-amaze ka gid sa ila nga pagtuo. And one of them, of course, amo na si Jacob. So ma-amaze ka sa pagtuo sang aton nga character nga gina-discuss naton. And last is, anong impact na? May impact man tong decision ni Jacob? Sa amo to nga decision niya. So anong impact nga makita naton sa iya nga decision? Simply lang gid, Jacob's act of faith, ano man, influences what? Others. Especially nga na-influence niya ni Jacob. Sino na-influence si Jacob? Isaya ka anak. Sino? Oh, si Joseph. Kay siling sampulon sang Ginoo in Hebrews chapter 11 verse 22. Basahon ta tanan. Ready? Please read.
By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions what? Concerning his bones. Kag anong iya nga instruction? Genesis chapter 50, makadtuan ta manad. Ang Genesis 50, muna na gibutang lanakon. Same lang instruction niya. Si Joseph, sang lapit naman mapatay si Joseph, ang ayo yagid sa iya family, dalaan nyo ko, ang akon nga tulan. Ilubong nyo man ko, the same man, kung diin ginlubong ang aton mga katatayan. The same man. Okay, the same mindset. Kay tungod na sa ilang nga pagto. And you know what? Diri ko na-amaze sa mga kauturan ni Joseph. Kay kung tulukon mo, almost 400 mga 400 or 500 years, dala-dala nila ang bangkay ni Joseph. Imagine mo na. 400 to 500 years. Dala-dala nilang bangkay. Kung diin sila mag-tent, ara man da. Sa ilo naman sila. Kaya na-fulfill sa time ni Joshua pag-conquer nila sang entire nga promised land. Imagine mo, book of Joshua. Kag dito lang nga nalubong si Joseph. Grabe nga pagtuo sang tao, no? Nga dito sa ilubong. So, imagine. So, sa aton nga life, to finish well, we need the right manner. Para matapos ta dalaga nun ta sa insakto, we need the right manner. Kagano na sa manner, let us live by faith. Let us live by faith. Without faith, budlayan kagid mag-follow kay Lord. That's why this is very important nga mag-grow kita sa atong pagtuo kay Lord. Explore lang Genesis, ang Hebrews chapter 11. Kay ma-amaze ka sang ilang nga pagtuo. That is why they follow the Lord. Ay tungod na sa ilang nga pagtuo. So mga utod ko sa Ginoo, I hope amo man ang himuon naton, let us live by faith. Let us live by faith. This is very important gina. So ayo pinay pray kita man amo nang aton himuon. So muli ka simple lang gid ang gina-communicate ni Jacob diri sa aton. That request simple lang gid pagtuo. Amo na gusto ya i-communicate sa iya family, amo na gusto ya nga ma-testify sa iya nga family, kag amo nang gusto niya nga ma-influence ang iya nga family. That kind of faith nga may ara sa nga genuine gid para sa aton nga Ginoo. And let me add with this. Ay wala ko naglinabutan dira. Sa katapusan na lang. Pero sa katapusan nga part, duwara na bro. May tatlo ko bagay antes ako magkadto diri. Ginanawa. So with that implication sa pagtuo ni Jacob, to finish well, amo man ning himuon naton. In line sa aton nga faith, to finish well, number 1, please take note with this, to finish well, let us please God. Ano to number 1? Let us please God. Paano ta ma-please si God? Hebrews chapter 11, verse number 6, kung di ko magsala, without faith, it is impossible to please God. To finish well, let us please God. Paano ma-please si God? Have faith. Have faith. Ikadua, to finish well, let us have a good testimony. To finish well, let us have what? A good testimony. Now, let me communicate with this sa inyo. Paano mo i-communicate
ang imo nga pagtuo sa imo family. Paano natong gina-communicate na? Paano natong ginapakita ang nami nga testimony that you really believe in God? That you have a good testimony sa imo nga pagtuo. When you talk about pleasing God, si Lord nakakita. Pero ang pamangkot pagid is, ang iba niya, paano nila makita pagtuo mo? So paano mo na i-communicate? Damo-damo sang ways para makita na sang family mo. Ang pag-attend mo pa lang diri daily, kung Sunday, ga-communicate ka na sang imo nga pagtuo sa imo family. The way ka magbasa ka sang Bible mo sa inyo nga balay, ga-communicate ka na sang imo nga pagtuo, nga genuine ang faith mo sa aton nga Ginoo. Every time nga antes ka magkaon, gaano ka nay? Ga-pray ka gid. Gahatag ka na sang nami nga testimony sa imo nga family. Kung ano ang behavior nimo diri sa church, nga makita sang imo nga family, naga-communicate ka man sang imo nga faith sa imo mismo nga family. The way ka, kung magkadto sa trabaho, kamusta ka, kamusta ang karakter mo sa balay, compare mo kung ari ka diri sa simbahan. So paano ta gina-communicate ang faith ta sa iban? So I hope and I pray that we will have to finish well. Let us have what? Let us have a good testimony. And to finish well, let us what? Let us influence others. Especially na aton nga family. I hope mangin blessing kabuhi ta. Mangin maayo kita nga ehemplo. So last na lang dayon, balik ta to slide bro. Last nga verse 31. Last na lang gid. Okay pa kamo, okay pa? Okay. Oh, last na lang gid, verse number 31. Sige, basahon naton verse 31. Sila yung sampulon sang Ginoo dira. Sige, everyone please read. Then he said, "Swear to me," and he swore to him. So Israel bowed himself on the head of the bed. So gapanigurado si Jacob. Promise na. Simple, no? So nag-promise si Joseph nga himuon niya na. And after sa sina nga promise niya, nag-ano diyon si Jacob? Nag-ano sa? He bowed. Alam mo sila yung nag-bow sa? Kay napatay na sa? Or ano man, nasubuan sa? Or ano? Now, actually, lain, mga ginataw na akon, doon lain ng ano sa mga Bible scholar dire tuon nila. Pero may isa ka translation nga aging gamit na akon nga for me inchakto ni nga the way described niya. Ang pagbow niya is not because nga patay na sa, not because nga daw doon nasubuan sa, but sa NASB, basahon natin. Sa NASB, everyone please read. And he said, "Swear to me," and he swore to him. Then Israel bowed in worship at the head of the bed. Nagano si Joseph? Nagbowed siya. It is because he what? He worshiped God. He praised God. He honor and glorify God. Hindi ya si Joseph kin-worship ya. Sino kin-worship ya? Si God. Nga namba ko na, kaya nga ang tsakto ng NASB, because in Hebrews chapter 11 verse 21. Basahan nato na. In Hebrews chapter 11 verse 21. Everyone please read. By faith Jacob, when he was dying, blessed both the sons of Joseph and worshipped, leaning upon the top of his staff. Hambal na kon ang Genesis chapter 47. Summary lang to sa summarize ni Moses. Kaya maglabot ta sa Genesis chapter 48 next month. Mas gindetalye yan na. Kaya ang kaundan dito, hindi lang si Joseph ang iyagin storya. But tanan niya nga kabataan, kaging bless niya kabataan,
ag antes sa mapatay, nagano si Jacob, he worshiped God. So last na lang gid, to finish well, we need to have the right manner. Anong gusto ni Lord sa ato makita? Let us live by faith and let us die worshipfully. Let us die worshipfully. Human as we are, ngo sa tion na nga kwaon ng isa ka tawo. Kung panundumon mo lang kamatayon mo, ano gatabo sa aton? Eta hadlukan ka man ako. Hadlukan ka or ano damo lang gasulod sa paminsaron mo. Pero masiling pastor ula kuya nadlok ya, no? Pero magmasakit ka sa lasala ka man mo, no? Wala ko yung madlok ko pero masakit to, dito salamat mo, no? Pero ang nami is, bisan pa sa tion, nga lapit na lang takwaon ni Lord. I hope ang life ta is, padayon nagasalig kay Lord, kag padayon nga nga maga-worship sa ato ni Ginoo. Kaya nga, aring amazing. Although yes, Jacob, we believe, i-possess nila someday ang land. But hindi yan na iya makita. Hindi yan na makita, kaya nung patay na sa imo. But amuning amazing sa faith nila. Sa faith ni Abraham, Isaac, and Jacob, even si Joseph, ay bisan pa hindi nila makita ang promise ni Lord nga actual gid. Pero may ara sila, kabalo sila, that there is a place nga much better kaysa sa promised land. And that's the reason why, nga bisan pa sa kamatayon, at peace si Jacob. Kag nagadayaw sa kay Lord. Kaya nga ahaw, hambas ang Hebrews chapter 11, basahon natin tanan. Everyone, please, lapit na natin matapos. Ready, please, go. These all died in faith, not having received the promises, si Isaac, si Abraham, kag si Jacob. Wala nilang receive tong ang promise ni Lord. Now, but, having seen them afar off, we're assured of them, embrace and confess that they were what? Strangers and pilgrims on the earth. That's why kung pamangkoton sila, always nga hambal nila, ano lang sila diri? Hindi kami taga-diri. Amo na ulis ginahambal nila, hindi kami taga-diri. Mga alien kami ya. Okay, amo na gina-communicate nila sa tao. Tapos, in verse number 14 to 15, ready, go. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland. May ginasik sila nga homeland. Kaya sila nga, and truly, if they had called to mind that country from which they had come out, they would have had opportunity to return. Pero wala sila nagbalik. Kay why? In verse 16, everyone please read. But now, they desire better. That is what? A heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, for He was prepared a city for them. Bisan hindi pa mabaton ni Jacob ang promise ni Lord nga entire Canaan, ang promised land. Pero kabalo sa that's why he worshiped God because he knew nga after sang death, amo ning ginisik nila nga tudtuod, a country whose maker and builder is God. Kagano na sa country, heavenly country. Hindi taman mabaton tanan nga promise ni Lord diri sa kalibutan. Pero may amazing si Lord yang nga promise after naton mapatay diri sa kalibutan. And we will experience ang isa ka lugar nga ginaman ni Lord which is heavenly. Kagano na sa amo na ang ginatawag nga langit. That's why the Lord Jesus Christ said in John chapter 14, let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Amo nambal ni Lord. That's why siling pa sa, I go to prepare a place for you. So we have a city. We have
a place whose builder and maker. Sino? Wala sang iban, kundi si God. So that's the reason why nga si Jacob nagadayaw Japon bisan pa sa ginatawag sang kamatayon. So anong message natin today? Basahon tatanan, ready, go. Let God prevail over your life. Finish well. Hambalay mo tupad. Sige, hambalasar. Ready, go. So, paano kita makatapos sa insakto? Number 1, we need the right motivation. Sino dapat motivation ta? Of course, si God gid. We need the right measurement. Anong measurement naton? Have that kind of mindset. Okay, ano gani? Life is short. Para hindi ta mausikan ang aton nga kabuhi. And then also, we need the right manner. Let us what? Let us live by faith. Let us die worshipfully. And then additional na lang, to finish well, let us always please God. Walk by faith. Let us walk by faith. And have a good testimony. And please, let us influence others. Nga sila man, mangin genuine man, ang ilang nga pagtuo sa aton nga Ginoo. So, kamusta ka subong? Kamusta ka subong? Let us all stand, magapangamuyo kita. And I will give you time sa pagstorya sa aton nga Ginoo. So I don't know kung paano nagstorya si Lord, nag-communicate si Lord sa inyo. And I hope and I pray nga through this simple nga message ni Lord sa aton, indeed, pa-motivate kita. Let us finish well. Okay? Kabay pa ma-accomplish naton ang purpose ni Lord sa aton nga kabuhi. So kilanglanon talang gid, mautod sa Ginoo as you close your eyes. Kilanglanon mo gid, you need to have a right motivation gid. Taga motivation naton, amo na dapat si God gid. We need to have the right measurements sang life ta. Kamusta ang pagkabig mo sa imo kabuhi? And we need to have the right manner. Aton nga faith, aton nga pag-worship sa aton nga Ginoo. I hope all of us mag-grow sa aton nga pagtuo, and I hope nga ma-influence naman aton nga family. Let us communicate that sa aton nga family. I don't know kung paano nag-speak si Lord sa imo, but I will give you time to talk to God sa sini nga aga. Anong pwede mo i-commit sa kay Lord? Anong mga bagay nga communicate si Lord sa imo nga dapat mo i-stop para makatapos ka sa dalaganon mo sang insakto? Anong mga bagay na ang gusto ni Lord ipa-stop sa imo? As you listen to His Word, as you listen to God's Word, ano na sa mga bagay para matapos mo? Yes, all of us, we will die. Para matapos tang dalaganon ta sa insakto, anong mga bagay nga gusto ni Lord ipa-stop na sa imo subong? And what are the things na gusto ni Lord ipasugod sa imo? I don't know sa imo Christian life. I don't know kung paano ka nagsugod. But ang pinaka-importante is, all of us, we will finish well. We will finish well. I will give you time, talk to God. Kung ari ka diri subong, possible ikaw ya, hindi ka pa sigurado sa imo kaluwasan. Hindi ka pa sigurado kung may right kang relationship sa kay Lord. God loves you so much. May better nga place si Lord nga prepare sa imo. Hindi ining kalibutan, kundi amo ng heaven. Today, kung di pa sigurado ang imo nga salvation, hindi mo pa sigurado nga makadto ka sa langit someday kung mapatay ka, si Lord gusto niya masigurado ang imo kabuhi. That's why the Lord Jesus Christ, simple lang sila yung sampulon sang Ginoo. Jesus is the way, the truth, and the life. Kag wala sa makadto sa iya nga amay, kundi paagi lang kay Lord Jesus Christ. Kung nari ka subong, basig wala ko panabaton si Lord Jesus Christ, pag sa nag-join sa online, receive the Lord Jesus Christ today. God loves you. Makasasala ka, mapatay ka, makadto ka sa impyerno. But God loves you. The reason why Jesus died for you, gusto iya ka i-save. Kung someday, mabaton mo ang prepare yang a place para sa imo. Kung gusto mo batong kay Lord Jesus Christ, accept sa today, pray ka lang sa Ginoo, receive the Lord Jesus Christ today. And the rest of us, mag-pray kita. Loving Heavenly Father, Lord, kita mong heart sang imo mga kanakan today. And I don't know kung paano ka, Lord, nag-speak sa ila. I don't know sa mga realization nila. I don't know sa ilang commitment sa imo subong. But kung ano man, Lord, ang commit nila for today, gasig ko sa pag-help mo, Lord, sa ila, sa pag-enable mo sa ila. That all of us, Lord, kung ano man mga commitment namon sa imo, with your grace,
And by the Holy Spirit, kabay pa Lord ma-accomplish na namon. All of us, Lord, may calling kagid sa amon. Lain-lain ang pag-design mo sa amon. But all of us may place kami sa imo Ginoo nga plan gid. And this lifespan nga ginhatag mo sa amon, this is enough, Lord, nga ma-fulfill man namon na amon Ginoo nga calling. Tapos atong life ni Abraham, ni Isaac, at ni Jacob. Amon niya, Lord, subong. Kag may plano ka sa amon, kag may part kami sa imo nga kingdom, may part kami, Lord, sa imo Ginoo nga purpose, imo nga plan diri sa kalibutan. Kabay po, Lord, buligi kami, nga ma-fulfill namon. Samtang buhi kami, Lord. Para someday, kung matubang man kami sa imo, ang ihambal mo sa amon, Lord, well done, thou good and faithful servant. Thank you sa imo, grace, Lord. Kapag mag-bless sa imo mga kanakan diri. This is our prayer in Christ's name. Amen.